Alvin, good morning. Ano ka mo sabi mo? Alas 4 ka na natulog? Anong meron? Hala, Oo, bakit? Hindi kasi mag-aalas 4 na rin pong natapos yung budget plenary po sa Kongreso kanina lang. So, pasensya na po at ako hindi nagising kanina alas 6. Kaya pala. Kasi tinatawagan namin yung mga congressman, hindi sumasagot. So, ibig sabihin, napuyat pala yung mga congress. Anong oras Oo. natapos? Mag-alas 4 natapos. Magpo-4 na po kami natapos Wow. kanina. Opo. Kaya, oo. So, anong nangyari? Na-approve ba? Opo, po ng Diyos, nagpapasayam po tayo na na-approve po yung budget proposal, yung revised budget proposal po ng DPWH kanina pong mga alas 4 ng madaling araw, bago mag-alas 4 ng madaling araw. Which is how Okay. much? Ito po yung binabana natin from 881 billion. Pinatanggal po ng ating Pangulo ang lahat ng flood control at saka medyo naglinis-linis po tayo. Ito po ay bumaba to 625 billion. Okay, so ang final, kanino po mga ahensya mapupunta yung tinapya sa DPWH? Marami po, no? Kagaya nga po nung in-announce ng ating Pangulo, gusto niya pong mapunta itong natanggal sa DPWH na, by the way po, no, Alvin, Doris, first time po ito nangyari, no? I think first time in history na nabawasan ang budget ng DPWH kasi typically po yan lagi pong lumalaki yan, lagi pong lumolobo yan, Oo no? nga po. Pero first time po itong nabawasan at napakalaki po, no? May halos 30% po ng original budget ng DPWH. Para lang po makita ng mga kababayan natin yung diferensya. Last year po, ng 2025, umabot po ng mahigit 1 trillion ang budget. Wow. No? 1.1 trillion ang budget ng DPWH last year. Ngayon po, halos kalahati na lang po noon, no, na 625. So, ang sabi nga po ng Pangulo natin, gusto niya mapunta naman ito sa mga serbisyo na direktang makakabenepisyo ang mga kababayan natin. So, malaki po niyan mapupunta sa health, lagong-lago na po sa PhilHealth, no? Mapupunta din po yan sa Department of Education, lagong-lago na sa pagtatayo ng mga bagong mga classroom. Mapupunta din po yan sa Department of Agriculture, no? Lalo na para dun sa pagbibigay ng subsidiya sa ating mga magsasaka at para magbigyan ng mas murang 20 peso rice ang ating mga kababayan. So, yun po ang malalaking mga pupuntahan nitong nawalang 255 billion pesos sa DPWH budget. So, gusto po talaga ng Pangulo mapunta to sa mga serbisyo na direktang makakabenepisyo sa mga kababayan natin. Opo, pero Opo. pero hindi pa po final yan. Pero nasa Kamara pa lang yan. Well, sa Kamara pa Dadaan lang pa po Senado. yan. Okay. Pero nagsabi na rin po ang Presidente ng kanyang rekomendasyon at umaasa naman po siya na ang Kongreso po natin ay medyo gagawa na ng paraan para naman matupad yung gusto ng Pangulo nating mangyari. Okay, pero sige. hindi kaya, Sec, na sabihan naman ng DPWH ang mga tao, huwag kayong umasa na magdadagdag pa tayo ng mga tulay at mga kalsada dahil hindi po. nabawasan na nga kami. Hindi po. In fact, yun po ang prioritize natin ngayon. No? Yung mga tulay, yung mga roads na lalong-lalo na yung mga roads na at mga tulay na hindi pa natatapos, yun po, no, sisimulan na po natin yan. Kung di man matapos yan sa 2026, dadagdagan po natin ng pondo pa yan sa 2027. So, yun po talagang although hindi pa natin talagang naripaso ng tuluyan yung proseso ng pagbabudget sa DPWH, sinimulan na po natin this year, Okay. papuntang 2026, pero yun talagang malaking pagbabago talagang gagawin natin para sa 2027 budget. Pero Alright. ito pong ipagkakaloob sa atin ng Kongreso na pera for 2026, ang gagawin po natin talaga dito, babantayan po natin ng maigi to para hindi na mangyari itong mga nakita nating mga kalokohang mga nangyari nitong mga nakaraang taon. Secretary, ano po ang naging reaksyon ninyo nung nagbitiw bilang investigador at consultant ni Mayor Magalong from ICI? Ako po, aaminin ko po, Doris, Alvin, nalungkot po ako. Hindi lang dahil matalik kong kaibigan si Mayor Benji, marami na po kaming pinagdaanan, lalong-lalo na nung COVID.
at I've known Mayor Benji po since 2005. So 20 taon ko na pong kilala si Mayor Benji since nung nandun pa po siya sa PNP, no. Pero alam mo, malaking kawalan po siya, no, at napakaganda po talaga ng kanyang ginagawa at nakakalungkot po na ganun ang nangyari. Pero kahit na ganun po, wala po tayong choice. Kailangan po ituloy natin ang ating trabaho para talagang masigurado natin na managot yung mga dapat managot at mabago na po natin ang tuloy-tuloy yan sana itong sa DPWH. At yung kapalit, kumusta naman ang relasyon mo dito sa kapalit? Pinalitan pala ni dating Azurin. PNP Chief Azurin. Oo. Hindi ko po masyadong kilala si General Azurin, no? Pero ako po ay nabubuhayan naman ng loob dahil alam ko po at nakausap ko na rin po si Mayor Benji. Kaibigan po ni Mayor Benji si General Azurin. Kasama niya po ito lalo na nung early days nung PAOK TF ni Senator Ping Lacson. Magkakasama po sila sa PAOK TF. At nung nakausap ko po si Mayor Benji nitong mga nakaraang araw, ang sabi nga po niya is dapat mag-meeting kami agad-agad pagbalik ni Mayor Benji. Nasa po kasi si Mayor Benji ngayon, no? Siya nasa Korea. May tinanggap po siyang award for governance and transparency sa Korea. Pero babalik din po siya sa mga susunod na araw. At sabi nga po niya mag-arrange po siya na magkikita po kami ni Mayor Benji at kasama na rin ni General June Azurin. Opo, pero marami Para pa po maganda po ang turnover at ang Ayun, aming magiging close working relationship. Opo, anong idea mo doon, Secretary? Kasi ang sabi ng ICI, yung kanilang deliberasyon hindi daw ipa-publicize. Ayaw nila ng ganun. Pero sabi naman ng iba, hindi dapat nga i-publicize nyo kasi Dapat dyan nga maging nagsimula transparent. maging transparent What do you think? Ano ba dapat? Alam nyo, tingin ko po, ang unang-una po, nagtitiwala po ako sa ating ICI. Yan po, talagang, walang kaduda-duda ang kredibilidad ni Justice Andy Reyes, ni former Secretary Babe Singson at ni Ma'am Rosana Fajardo, no? Ang tingin ko naman po yung kanilang desisyon, no? Hindi naman po yan dahil ayaw nila ng transparency, dahil lalo na yung tatlong yan po talagang unquestionable po yung kanilang integrity at credibility, no? So, pero tingin ko po sigad po gusto ding masigurado na maayos ang magiging proseso. Pero tingin ko naman po gagawin nila ang lahat para ma-inform ang ating mga kababayan kung ano ang mga nangyayari sa ICI, no, para maging transparent pa rin. Pero ako po ay nagtitiwala personally, no, sa hindi lang sa kanilang decision, pero sa pagkakatao nilang lahat at sa kanilang integridad bilang independent commission. So hindi na kayo siguro po sasalungat? dapat naman po magtiwala din ang ating mga kababayan. Opo. So hindi na po kayo sasalungat kung ang final decision ng ICI ay hindi na talaga ito ipakita sa publiko? Hindi po. Unang-una po, wala po tayong karapatang sumalungat. No? Dahil independent po sila. Tayo nandito lang para talagang ibigay ng lahat ng support ang kakailanganin nila. Lalo na sa pag-gather ng evidence, mga dokumento, mga testimonya, mga lead. No, yun naman po ang ginagawa natin from the very start. At yun pa rin po ang tutuloy-tuloy nating gagawin. Opo. Para as a matter of strategy, Secretary, you've been there, done that. Naging secretary kayo ng DPWH, ng DOTR. Ngayon, meron kayong live streaming sa DPWH procurement activities sa website. That is a sign of transparency. Meron na pala? Meron silang ganun, partner. Okay. Nag-start na po tayo, no, sa ito nga pong kung maaalala nyo po, nung pagpasok ko almost a month ago, nagsabi ako na hold muna ang mga bidding na natitira para sa 2025, no? Hanggat hindi tayo kahit paano magiging kampante na susunod ang ating mga district engineering office, ang ating mga regional office at ang central office sa mga reglamento na ng Procurement Act natin. At kasama po dyan ang live streaming. So ngayon po inanunsyo namin kahapon na lahat po ng magiging bidding mula central office, regional office, district office, live streaming na. At yung mga live streaming na link, ipapaskill po natin yan sa social media, papadala po natin sa members ng media para po may access ang mga kababayan natin. At sisimulan po natin, I think sa mga susunod na araw, kundi ngayon, sa mga susunod na araw,
ito pong napaka-importante po at napakalaking Bataan Cavite Link Bridge Project. No, talagang i-live stream natin 'yan. At kasabay niyan nung iba pang mga iba't ibang proyekto nationwide, no? From region to district, i-live stream po natin 'yan. Opo. So Secretary, ba't hindi nyo advisean yung ICI ng value ng transparency? Ikaw kasi appreciated mo yung value Oo, na may value kasi yung pagiging na-experience transparent. na niya oo. Ba't hindi Opo, nyo sila advisean na ibukas nyo sa tao ang deliberasyon ninyo dyan para walang masabi ang tao na may Oo. tinatago kayo? Walang question. Alam nyo, tingin ko kasi very sensitive yung legal process. Hindi kamukha ng bidding process na talaga namang, ano naman yan wala ka namang itatago talaga dyan. Wala kang dapat walang sensitive issue dyan. Ang importante lang dyan, sigurado na sumusunod ang mga bids and awards committees all over the country para sa DPWH sa mga reglamento ng requirements public biddings. Tingin ko po yun po medyo may pagkakaiba po yun. Pero ako po nagtitiwala po ako sa ICI at iiwan ko po sa kanilang discretion ang mga proseso nila. No? Opo. At tingin ko po dapat wala pong intensyon ng ICI na magtago ng kahit ano. Pero po tingin ko pagkatiwalaan po natin sila. I'm sure gagawin po nilang yan as transparent as possible without breaking the rules of evidence gathering, Okay. yung pong testimony gathering, no? Kasi po yan, no? Iba po yan sa bidding, no? Medyo may pagkakaiba po yan. Okay. Opo. Quickly lang, partner. So, Sec, hindi na ba natin makikita doon sa mga proyekto ninyo yung mga farm to sabungan roads at ang prioridad ay farm to market talaga? Or farm to subdivision. Alam nyo, yun po, kailangan talagang bantayan natin. At sa mga susunod na araw, marami pa po tayong ibang gagawin aparte dito sa ginawa nating live streaming. Marami pa po tayong ibang gagawin para matulungan din tayo ng ating mga kababayan para mabantayan itong mga proyektong to. No? Dahil, alam nyo, tatapatin ko kayo, Alvin at Doris, no? Kung DPWH lang ang magbabantay, naku, may makakalusot at makakalusot dyan. Pero kung gagawan po natin ng paraan para ma-empower ang ating mga kababayan na bantayan ang lahat ng mga proyekto ng DPWH, tingin ko mas magiging malakas po ang pagmamonitor natin at pagsisigurado nitong mga kabulastugan na nangyayari in the past, hindi na mauuwi. Ayun. Okay, Oo. so napunta ka ng Mindoro, sa kapabagaling Pampanga, Bulacan. What is next? Anong susunod na tour? Davao din po, nagpunta din po tayo ng Davao. Oo. Hindi, anong susunod na tour? Saan ang Tour pupuntahan? talaga. Sana tour. Hindi naman po tour. Pero sa Webes po, unang-una po, kailangan nating gawin ang ating responsibilidad, lalo na dito sa mga area na tinamaan ng bagyo. No? So, sa Webis po, ako po pupunta sa Masbate. Yan. At pupunta din po ako sa Biliran. May flood control projects ba doon, Secretary, sa Masbate? Mukhang meron din po. Naku, patay tayo dyan. Kailangan, pero unang-una po, ang pakay natin sa Masbate, kailangan po bilisin natin yung pagsasaayos ng mga tinamaan at nasira ng bagyo. No? Kasi kawawa po ang mga kababayan natin sa Masbate. Ang bigat po ng tama sa kanila. Kaya pupunta po tayo doon. At pupunta din po tayo sa Biliran kung saan may nabalitaan nga po tayo na mayroon pang 8 kababayan tayong namatay dahil sa buhawi. No? May buhawing talagang rumagasa dyan sa Biliran, sa ibang mga barangay sa Biliran. Pupunta po tayo doon at aalamin natin ano bang nangyari. Hindi, pero mag-inspect din tayo kung maganda yung pagkakayari o pangit yung... Kasi partner, mayroon yung... Di ba may standards yan, Sec, na kaya niyang i-withstand yung halimbawa 200 kph, parang gano'n. Lalo pat lang yung tinatamaan ng Masbate. May gano'n hindi ba, Secretary? At yung din po, no, yung lakas at bilis ng buhos ng ulan, no? At dahil doon, dahil nga doon, nagkaroon ng mga buhawi, ng flash floods, no? At may marami pang mga mudslide at landslide at rock slide na nanggaling sa bundok. So lahat po yan titignan natin, no? At the same time, kailangan pong paspasan natin yung rehabilitation at pagpapagawa nitong mga nasirang mga roads, bridges, evacuation centers, classrooms na nasira. Kailangan po yan talagang
bilisan ng DPWH yung pagpapagawa dyan. Opo, Okay, opo. one Pero- last lang sige po. bago tayo magpaalam. 'Di ba sabi mo balik ako sa budget, walang flood control projects for 2026. Na locally funded po, na locally funded. Na locally Meron pong funded, flood control projects na foreign assisted. Ito po pinopondohan ng Japan, ng Asian Development Bank, ng World Bank. No, ito naman po talagang nakakasiguro tayo na maayos at nababantayan yan ng maigi, hindi lang natin, pero nababantayan po yan ng mga maigi ng mga funding agencies na talagang hindi pinapabaya na masayang at makorap yung mga pinapautang nila sa ating pera. So, Hindi, ang tuloy. sinasabi ko, partner, is Oo. yung mga local, limbawa itong baha sa Araneta Avenue, nakita mo kahapon, Ay, lalo isang na oras lang. lang. Oo. Grabe, oh. Hindi kaya lumala lalo kung walang budget for the flood control project sa area na yan, Secretary? Meron naman po tayong mga gagawing mga mitigation, no, sa mga susunod na linggo. Meron tayong i-launch lalo na sa Metro Manila at sa Greater Metro Manila area, kasama na ang Bulacan at ang area sa Cavite, ng mga mitigation para sa pagbaha, no, na hindi tayo maghihintay na ng 2026, ngayon pa lang na 2025, sisimulan na natin. No? Tulad ng ano yun? Ano yung mitigation na yun? Meron tayo, alam niyo naman ho, no, merong in-offer si Mr. Ramon Ang nung nakaraan na medyo hindi na-action na ng mabilis, no, bago tayo pumasok. Ito po ay action na natin at talagang makikipagtulungan tayo sa MMDA, sa mga local government units, at pati na rin sa private sector. Bigyan nyo lang ho kami ng mga 2 linggo pa at i-launch na po namin to para mas maintindihan ng publiko kung ano po ang gagawin natin. Na hindi na tayo maghihintay ng 2026, ngayon pa lang kung 2025, gagawin na natin. Oo, Okay, pero sige. dapat ang gawing prioridad ni Secretary Vince Dizon, uminom po kayo ng salabat. Ay, sorry po. Hindi. nga ho, Dapat Oo, talaga. nga hindi ko yun. lang ako maalala yung totoo kong boses, Doris at Alvin, no? Wow. Pero wala ho Wala ho tayong magagawa. Tuloy-tuloy lang ho tayo dito. Salabat na lang po ang katapat at yung paypakwa. Ayun. Yan, tama. Di bali, tama. appreciated naman ang Oo iyong naman. fashion. Tama ba, partner? Correct. Fashion? Passion. Passion partner, ba? Passion. Ano naman? Appreciated naman ng iyong Super. hard work, ha, Oo, Secretary? totoo. Trabaho lang po tayo. Tuloy-tuloy lang po. Mabuhay ka dyan. Ingatan ng kalusugan. Thank you. Maraming salamat. Salamat po. Salamat Thank you. po ng Mag-ingat marami. ka. Si Thank Secretary Vince Dizon po yan Mabuhay. ng Department of Public Works and Highways.